Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ngayong Miyerkules ang Service Contracting Program ng Department of Transportation. Yan ay bilang tulong at suporta sa mga operator, driver, maging mga commuters. Sinagot naman ng ahensya ang ilang kwestiyon at issue kaugnay ng programa. Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Naglalakihang tarpaulin ng Service Contracting Program ang bumati sa mga pasahero ng EDSA Carousel Bus ngayong Miyerkules. Nagsimula na kasi ngayong araw, April 15, ang Net Service Contracting Program ng Department of Transportation na inaasahang magbibigay ng tiyak na kita sa mga driver at operator at magaan sa bulsang pasahe para naman sa mga commuter. Binabayaran natin ang operator, ang driver, no, ng kada kilometro. Ang kapalit naman po nito, yung mga kasama dito sa programa, they have to give a fair discount of 20% naman ng estudyante, ng PWD senior. So if you're a senior citizen at sumakay ka po sa isang modern jeep, UB Express o jeep na kalahok dito sa Net Service Contracting, ang bawas po sa pamasahe nyo is 40%. Ikinatuwa naman ito ng ilang biyahero. Malaking tulong na rin po yung 20%. Lalo na tumataas lahat po yung mga bilihin, mga gasolina po. Gaya ng naunang anunsyo ng ahensya, 100 piso kada kilometro ang matatanggap ng bus operators at drivers. 40 pesos naman para sa modern jeepney operators at drivers at 30 pesos sa traditional jeepney operators at drivers. Hanggang 100 kilometro kada araw ang limit kada sasakyan. Ang carousel driver na si Alicito, bagaman satisfied sa takbo ng biyahe sa unang araw ng programa. Maganda sana kung malaman namin kung magkano sahod, kaya yun ang hakaka sa iba na hindi nila alam kung magkano sahod. Hindi pa aniya kasi sila sinasabihan ng kanilang operator kung magkano ang kikitain dito. Pero ayon sa Transportation Department, pwedeng pumalo sa 1,800 pesos ang net income na maaring kitain ng mga tsuper sa isang araw. Dalawa po yung bayad. Pagbayad yung pasahero, may pamasahe po yun, may diskwento nga lang na 20%. Tapos kapag tumatagbo sila, babayaran natin yung per kilometer nila. We pay them every after 3 to 5 days po. Paglilinaw pa ng ahensya, hindi totoong mahigit 6,000 piso ang pagpapalagay ng GPS sa mga participating vehicle. 500 piso lang dapat ito, kabilang na ang installation. You're gonna rent the GPS, you pay 500 monthly. Yun ang yun yung alam namin na sitwasyon. But if that's 6,500 nga, talaga naman, it defeats the purpose. Yeah. Kasunod nga nito, inanunsyo na rin ng LTFRB ngayong Miyerkules na hindi na requirement ang pagkakaroon pa ng GPS para makasali sa programa. At sa halip, magbibigay na lamang sila ng QR code para patuloy na mamonitor ang biyahe ng mga sasakyan. Dumudulog na rin ng karagdagang pondo ang DOTR para mas mapalawak at mapatagal pa ang programa na mayroon ng sakop na mahigit 800 ruta nationwide. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.